Benta namin ito na naka-buy one get one. May free na rubber itong bola na to for 1,888 only. Magaan nga ba talaga si Doride at tumabigat nga ba talaga si Molten? Medyo matatagalan pang paglabas ng fake nito, pero pag lumabas yung fake nito, sobrang dami talaga yan. Unstoppable. Yo, what's up riders? Welcome back dito sa aking channel, dito sa Doride Ball Review. So ngayon naman, ang i-review natin ay ang Doride bola ng Pinas versus Chadeng! May gano'n pa nila, Chadeng pa no? Molten BG4550. 4550? Baka matataka kayo, no? So, ito yung Molten BG4550. Ito yung bagong model ng Molten na pumalit sa Molten BG45. So, mapapansin ninyo, yung Molten BG45 sobrang dami sa market. Isa yung sa magandang bola, pinakamagandang bola na nagagamit natin. At isa yung sa pinapaborito ng mga Pilipino na bola, no? So, yun talaga yung laging ginagamit sa mga commercial leagues, sa mga barangay leagues, sa mga kung ano-anong mga liga. Pero yung pag-professional na liga, ang gamit talaga doon is yung Molten BG5000. Okay, so bakit natin i-review itong dalawang bola na to? Itong Molten na basketball na FIBA approved dito sa Doride bola ng Pinas na microfiber. Okay guys, so nga pala, ang materials natin dito sa Doride is microfiber, and this one is the Molten naman. Ang alam ko dito, it's premium polyurethane leather, it's PU, but hindi kasi naka-disclose doon. Pero may nakita akong isang website na polyurethane leather ang ginamit dito. Okay, so kung maalala ninyo, matagal na ako nagkaroon ng Molten BG4550. August pa lang last year. Ang sabi sa akin ng supplier, ito yung papalit sa Molten BG45, which is hindi ko pinaniwalaan. At ayun nga talaga ang nangyari. Pumalit nga pala talaga ang Molten BG4550. So, bakit nga ba ako hindi naniwala? Kasi, yung design ng bola ng Molten BG4550, sabi ko, bakit parang binalik niya lang yung dating design ng bola? Hindi kasi ganito yung design dati ni Molten BG4550, di ba? So makikita ninyo yung panel niya, yan naging P-ball type na siya. So dati kasi mini P-ball lang yan, parang guhit-guhit lang. Ngayon mga bilog-bilog na yung nangyari. So kaya hindi ako naniwala. So sabi ko, bakit? Akala ko nga fake lang yung bola na pinakita nila. Pero ay pala talaga original. So based dun sa description ng ng Molten BG4550 ay more grip, more bounce, and more durable itong Molten BG4550 na to. Ang problema, hindi ko lang siya hindi ko mag-grip ngayon. Ulit. Ayan. Okay na. Yan, medyo kailangan pala i-warm up itong kamay ko. So, gagawin natin na review about sa weight, sa size, sa itong bola na to. Ayan, yung grip test, yung bounce check. Kasi hindi ata parehas ng hangin ito Bounce check tayo. Ayan. Medyo malambot itong Doride bola ng Pinas natin. Ayan. So, halos parehas lang naman ata yung naging bounce niya. Sige, pagsabayin na lang natin. So, let's do a bounce check. Bounce check dito sa bola na to. Tignan natin kung parehas ba sila. Parang mas mataas yung bounce ni Doride Yung mas mataas ang bounce. Check nyo nga. Sino? Ito? Ito? O, di ba mas mataas no? So, okay, parang kulang pa sa hangin ito, pero yung bounce niya. Di ba? Malambot to no? So, medyo malambot ito. Hindi naman ganun kalambot, pero malambot siya. So, mas soft ito si Doride. Pero, yung bounce niya mas mataas. Okay. Madalas ko nang ginagamit itong bola ng Pinas na to. And binibenta namin ito na naka-buy one get one. May free na rubber itong bola na to for 1,888 only. And ito namang bola na to, nung last time na chinek ko sa mall, nagtumaas siya, nasa 3,450 ang isa na to. Pero may mga nagbebenta na nasa 2,900. And yun. Pag yung mga ibang, depende sa shop na mapupuntahan ninyo. Ang sabi kasi ng mga ibang nakakahawak, medyo lang tayo. May mga nagsasabi kasi na pag nahawakan nila Doride, na gamit nila si Doride, sabi nila,
palitan yung bola. Magaan daw. Ang gaan daw. Bakit ganun yung bola? Ang gaan. Bakit ganun yung bola? Ayaw magaan. So, kaya ang gagawin natin ngayon, gagawa natin siya ng weight comparison. Kung magaan nga ba talaga si Doride at kung mabigat nga ba talaga si Molten. Kung totoo ba talaga yung yung sinasabi nila na ganun. So, iano muna natin, compare muna natin itong bladder line ng dalawang bola na to. So, dito sa bladder line niya, mas malalim itong si Doride itong bladder line, ito yung kulay itim, mas malalim siya. So, medyo advantage siya sa shooting sa mga long range. At ito namang is si Molten, medyo lumalim din ito. Yan medyo lumalim ito. Kung i-compare natin kay Molten BG45 kasi itong 4550, yan, ganito na siya. Para na siyang Molten GG7X na yung pagkalalim niya. Hindi na siya like nung before. So, okay nga pala, no? Kung tatanungin nyo kung sino si Doride Bola ng Pinas ay Pinoy brand and ako yung may-ari nito. Kaya madalas na tayo nagre-review ng mga fake versus original na mga Molten GG7X na bola laban sa original. Even the Wilson na bola ay ginagawa natin ng comparison. So, ngayon, wala pa akong nakikitang fake na Molten BG4550 pero may nagsabi na meron na daw na sa Divisoria may lumabas na daw. I'm not sure kung BG4550 ba talaga yun o kaya baka BG45 pa lang yun. So yung kasi nito medyo matatagalan pang paglabas ng fake nito, pero pag lumabas yung fake nito sobrang dami talaga yan, unstoppable. Kaya kung gusto niyo makasigurado at original na bola na maganda ang quality, na kayang-kayang sumabay sa matataas na brand, tingin ko si Doride. Yan, pwede nyo itong itry. And yung price nito, sobrang napakababa, no? Sa halagang 1,800 microfiber materials na to. And yun, okay, let's go muna. Itimbangin natin. Umpisahan na natin sa timbang. Sabi nga kasi nila, magaan si Doride at mabigat si Molten. Let's check this. Kung nasa tamang timbang ba sila, ang Molten at ang Doride. Unahin muna natin ito si Doride Bola ng Pinas. Unahin muna natin timbangin si Doride Bola ng Pinas na sinasabi nila magaan. Mapagaan daw na itong bola na to. Kaya pag ginagamit nila palitan daw, wag yan si Doride, magaan masyado. Okay. Ito ang weight ni Doride, 31.6 grams. So, pasok siya sa weight classification as official ball. Itong bola na to, ang Doride Bola ng Pinas. So, okay. Maganda dito sa bola na to pag ganyan kabigat, no? Kapag ganyan yung weight niya. Kapag outdoor, yung nilaro, pag mahangin, so, hindi siya ganun tatangay ng hangin. Hindi lilipa rin. Pag yung mga 550 grams, mga OEM yan, may mga ganun kasi na mga bola, no? Usually nasa 530, 540. Yun talaga pag nilaro nyo sa outdoor, hahanginin talaga yun. Okay, timbangin natin si Molten BG4550. Okay, Molten BG4550. Bakit ganun? 594 grams lang. Dapat nasa siya. 594.6 grams lang. Uy, may sira ba tong ko? Start to 0. 594.6 yun talaga. So, yun talaga yung weight niya. So, okay, ayun yung size, ayun yung weight ni Molten tsaka ni Doride. So, yan dito makikita, pinakita ko na sa inyo na hindi talaga magaan si Doride. Pasok siya sa official weight na bracket ng FIBA, ng mga ginagamit talaga na bola. So, mabigat si Doride. Ang maganda dyan kay Doride, so pag long range niya, malayo ay tumira, kung sakali mahangin, outdoor, hindi siya ganun hahanginin. Unlike pag yung mga magdagaan na bola, long range, mahangin, medyo tatangay na bola. Although, depende sa hangin kung gaano kalakas yung hangin. Siyempre, pag bagyo yung hangin, tatangayin talaga. Pero pag yung mga parang nadaanan lang, hindi na, depende. So, mas maganda si Doride compare sa weight.
Kasi si Molten, di naman sa sinisiraan ko si Molten. Molten yan, napakaganda ng quality niyan. So, number 1 na bola sa buong mundo yan. So, kung sa comparison talaga, si Molten talaga ang pinaka gusto ng mga manlalaro. Pero speaking of the official weight, kahit yung Molten BG 4500 ay medyo may mga ganun na may mga ganun na instances na nangyari na bakit kaya may ibang bola na 585 grams, may 590 grams lang yung bola. So, I'm not sure kung babaguhin na naman nila yung weight classification ng official weight ng bola, baka ibaba nila into 580. So, baka ganun. Kasi nga, usually naman talaga itong, sabi nga nung iba, itong bola na to ay ginagamit for outdoor. For indoor, I'm sorry. For indoor naman talaga gamit itong bola na to. Hindi naman talaga siya for outdoor. Dito lang sa Pilipinas, ginagamit itong Molten BG45 na pang outdoor. So, ganun kasi tayo kayaman. So, sila, ayaw nila magagasgasan yan. So, tayo dito, pero may mga court kasi talaga na magagaspang. Pero may mga court naman talaga na mga anong tawag doon, rubberized flooring na. So, yun.